Si Ren ay isang lalaki na bigla na lang na-hire ng isang random na Diyos upang protektahan ang universo. Hanggang sa makilala niya ang isang malakas na lobo na max out ang kanyang stats, na nagbigay sa kanya ng SS rank powers. Pero hindi doon nagsisimula ang ating kwento. Si Ren ay isang ulilang lalaki na nawala ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Ginastos niya ang lahat ng iniwang pera ng kanyang mga magulang sa tuition at sa loto. Kahit naging top student siya noong nagtapos ng kolehiyo, marami pa rin siyang problema, wala siyang trabaho, natutulog lang sa parke, walang pera, pero umaasa pa rin na yayaman siya bigla at makakapag-asawa ng cute na babae, tulad ng karamihan sa mga lalaki sa mundo. Sa wakas, nagamit niya ang kanyang 2 brain cells at naisip ang popahan ang mga kwarto sa bahay na iniwan ng kanyang mga magulang. Sa kabutihang palad, may isang cute na babae na nagngangalang Lily na naghahanap ng murang matutuluyan. Habang naglalakad papunta sa bahay, napansin ni Ren ang mga kakaibang paniki na lumalapit sa kanila. Biglang nag-transform si Lily bilang isang werewolf, kaya't nataranta ang ating bida at inisip na isa itong bangungot. Biglang lumitaw ang isa pang misteryosong babae at nakipaglaban kay Lily. Hanggang sa bigla siyang tumalon at nanatili sa ere. Pinanood ni Ren ang hindi kilalang babae na biglang nagpakawalan ng mga malabat na pakpak, kaya napaisip siya kung anong klaseng kwento ang napasukan niya. Lumapit ang vampira at sinabing dapat siyang tumakbo para sa kanyang buhay. Kalimutan ng bawang at banal na tubig, isang simpleng bato lang ang inihagis ni Lily, at epektibo ito. Bumalik siya sa normal. Nakarating sila sa bahay, kumain, natulog, at inulit ang laban, dahil sa pagkakataong ito, biglang pumasok ang vampira sa bahay. Sinabi niya kay Ren na tumakbo palayo kay Lily, iniisip na kinidnap siya nito. Muling nag-away ang dalawa, kaya't napilitang makialam si Ren bago masira ang bahay niya. Nagpakilala ang vampira bilang si Vivienne at sinabing hindi na siya makakabalik sa lumang sementeryo, kaya gusto niyang umupa sa bahay ni Ren. At dahil desperado si Ren sa pera, pumayag na lang siya, kahit na nakita niyang nagsasagupaan ang 2 babae sa buong oras. Biglang nakatanggap si Ren ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing may interview siya para sa isang trabaho. Dumating siya sa lugar at tumangala, saka nakita ang isang lumulutang na portal papunta sa ibang dimensyon. Agad siyang hinigop nito at nakilala ang tumawag sa kanya, si Raven, isa sa mga Diyos na namamahala at nagpapanatili ng kapayapaan sa iba't ibang universo. Ipinaliwanag niyang magtatrabaho si Ren para sa isang kumpanya na tinatawag na Space. Ang trabaho niya ay protektahan ang mga misteryosong nilalang tulad ni Lily at Vivian, na tina-target ng mga Demon Hunters, isang organisasyong naglalayong wasakin ang iba't ibang lahi sa mga universo. Sa madaling salita, ang misyon niya ay siguraduhin na ligtas at masaya ang kanyang mga tenants. Kung tatanggihan niya ito, mabubure ang kanyang mga alaala at mawawala ang kanyang mga tenants. Pero dahil P20,000 ang sahod kada buwan, wala nang tanong-tanong, pumayag agad siya. Pagbalik sa bahay, natulog siya at agad na dinala sa isang panaginip. Sa panaginip na iyon, inatake siya ng isang pangkat ng mga lobo, pero nagising siya sa tulong ni Lily. Akala niya, isang simpleng bangungot lang iyon, pero napansin niyang may hawak siyang hibla ng balahibo ng lobo, na tila nagbigay sa kanya ng mas malakas na pisikal na kakayahan. Napilitang bumalik si Ren sa opisina ni Raven, at sinabing may misyon siya sa Europe. Pero bago iyon, kailangan niya munang magkaroon ng kapangyarihan upang lumaban sa Demon Hunters. Ipinakita sa kanya ni Raven ang isang kabaong, saka siya ikinandado rito. Biglang umikot ang kabaong ng mabilis at tinamaan ng mga kidlat hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa kanyang panaginip, muling inatake siya ng mga lobo. Pero sa pagkakataong ito, bumuo ng armor shield ang kanyang braso upang protektahan siya mula sa isang kagat. Sinubukan siyang atakihin ng isang nagsasalitang lobo, pero nabasag lang ang mga pangil nito. Natutunan niyang pasunurin ang lobo at hiniling na dalhin siya sa pinakamalapit na puok ng tao. Dinala siya ng lobo sa isang abandonadong kubo, kung saan natagpuan niya ang isang piraso ng metal na may pamilyar na sulat dito. Nang hawakan niya ito, isang kulay lilang aura ang bumalot sa kanya. Pagbalik niya sa realidad, itinalaga siya ni Raven sa kanyang misyon sa Europe kasama sina Lily at Vivienne upang makuha ang kanilang bagong tenant. Dumating sila sa isang lugar na napapalibutan ng mga taong pinaghihinalaan nilang mga Demon Hunters. Napasok nila ang isang simbahan, kung saan nakakita sila ng isang misteryosong sulat sa bato. Hinailan ni Lily ang isa sa mga tiles, at natuklasan nila ang isang lihim na daanan sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad sa madilim na lagusan, napansin ni Lily ang mga nakasulat na letra sa dingding. Sinabi ni Vivian na ang mga letra ay isang rune na pumipigil sa kasamaan.
Nang hawakan niya ito, nagsimulang umuga ang paligid at biglang umulan ng mga palasong papunta sa kanila. Aktibado ni Ren ang kanyang shield habang sila ay tumatakbo palayo. Sa kanilang pagtakas, napapaligiran sila ng mga espiritong sundalo. Habang lumalaban, nahawakan ni Lily ang isa sa kanilang mga espada at dinala ito sa susunod na silid. Binasa ni Vivian ang mga nakasulat sa espada at napagtanto nilang hindi nakakulong ang mga espirito, bagkus, sila ang nagbabantay sa magic stone na ginagamit upang tumawag ng mga demonyo. Biglang lumindol at muli silang napaligiran ng mga sundalong espirito. Nasira ang kisame, at ginamit ni Ren ang kanyang shield upang protektahan ang grupo. Mula sa itaas, lumitaw ang isang demon hunter na nagngangalang Nangang. Sinubukan niyang lumipad habang lumalaban pero natamba at nabagok sa sahig. Masyado siyang mahina kaya inihagis siya ni Lily ng bato, dahilan upang mawalan siya ng malay. Sinubukang tapusin ni Vivian ang mga espirito gamit ang kanyang kapangyarihan, pero inabsorb ito ng magic stone, na biglang nagsummon ng isang higanteng demonyo. Madaling sinira ng demonyo ang shield ni Ren at dinakip siya pati na rin si Nangang. Sinubukan nitong lumipad palayo, pero hinabol ito ni Lily at pinalakas ang sarili gamit ang isang pulang buwan upang wasakin ang demonyo. Pero biglang tinawag ng demonyo si Ren na kanyang landlord. Matapos itong makumpirma, ipinakilala ng demonyo ang sarili bilang si Yazex at nag-transform sa kanyang anyong tao. Inabot ni Vivian kay Ren ang isang piraso ng metal na may kakaibang sulat dito. Napansin niyang kapareho ito ng metal plate na nakita niya sa Dream Dimension. Pinakiusapan niya si Vivian na subukang basahin ang nakasulat, at sinabi nitong ginagamit ang metal para sa isang sacrificial ritual, pero hindi niya lubos na maunawaan ang buong kahulugan nito. Dahil dito, binigyan siya ni Raven ng panibagong misyon, kailangan niyang kunin ang isa pang tenant sa isang malayong planeta bago pa maunahan ng mga demon hunters. Upang magawa ito, inatasan siya ni Raven na sumama kay Waya, isang sirena, dahil halos natatakpan ng karagatan ang naturang planeta. Bukod pa rito, magiging tenant din ni Ren si Waya. Agad na na-teleport sina Ren, Waya, at Yazex sa isang spaceship upang marating ang kanilang destinasyon. Habang papalapit sila sa planeta, biglang nagkaproblema ang aircraft at nasira, dahilan upang bumagsak sila diretso sa karagatan. Dahil sa lakas ng pagbagsak, nahulog si Ren sa tubig at nalunod hanggang sa mawalan siya ng malay. Bigla siyang nagising sa Dream Dimension at napagtanto niyang naroon na naman siya. Ipinaliwanag ng terminal na nailigtas siya ni Wyatt sa totoong mundo, ngunit dahil sa kawalan ng kontrol dulot ng pagkalunod, na-teleport siya pabalik sa Dream Dimension. Doon, muli niyang nakita ang kanyang alagang lobo at tinanong kung may alam ito tungkol sa mga metal plate. Ipinaliwanag ng lobo na ito ay isang matagal nang nakalimutang wika ng ritual para tumawag ng isang demon lord, isang bagay na natutunan niya mula sa isang tao. Sinubukan pa ng lobo na ipaliwanag ang mas malalim na detalye, ngunit biglang na-teleport si Ren pabalik sa realidad. Nag-transform si Wyatt sa isang sirena at itinapon si Ren sa tubig. Lumubog sila upang imbestigahan ang lumubog na barko, kung saan gumawa si Wyatt ng isang barrier sa paligid nito. Ngunit wala silang natagpuang sinuman sa loob. Inisip ni Ren na baka nakuha na ng mga demon hunters ang bagong tenant, pero ibinunyag ni Raven na ito pala ang itlog na pinaglalaroan ni Waya. Dumating si Raven at ipinaliwanag na ang itlog ay pagmamay-ari ng pinakamakapangyarihang sirena sa buong universo at ito ang huling natitira sa kanyang lahi. Bagamat nabahala si Ren, tiniyak sa kanya ni Raven na magiging maayos ang pagpapapisa ng itlog hanggat hindi nila ito pinakukuluan, dahil kung mangyari iyon, magpapalaya ito ng isang masasamang demon lord na si Ceres sa buong universo. Pagbalik ni Ren sa bahay, tumambad sa kanya ang isang magulong tanawin, halos wasak ang lahat. Si Lily ay kakaiba ang kilos at agresibo. Bigla siyang umatake sa anyo niyang werewolf, ngunit agad silang ipinagtanggol ni Ren gamit ang kanyang kalasag. Dinala niya si Lily kay Raven, na agad niyang pinalo sa noo, dahilan upang mawalan ito ng malay. Ipinaliwanag ni Raven na ito ay isang side effect ng kanyang kasalukuyang proseso ng ebolusyon. Magiging mas malakas si Lily at magkakaroon ng bagong kakayahan, ngunit bago iyon, kailangan niyang dumaan sa isang reversion phase kung saan pansamantala siyang magiging isang ganap na lobo. Bumalik si Lily sa normal niyang anyo, ngunit ipinaalala ni Raven na kailangan niyang tapusin ang proseso, kung hindi, tuluyan siyang mawawala sa sarili at mamamatay. Dahil kailangang gawin ito sa ilalim ng buong buwan, nagpa siya si Ren na magkampo kasama ang kanyang mga tenants. Ngunit habang natutulog, nagising siya sa tunog ng alulong at naramdaman niyang may mali. Agad siyang lumabas at nakita niyang unti-unting nawawala sa sarili si Lily. Makalipas ang ilang sandali, nagulat ang grupo nang makita nilang nag-transform si Lily sa isang napakalaking husky.
Dahan daw ang lumapit si Ren sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ngunit sa kanyang ginhawa, dinilaan lang siya ni Lily at humiling na haplasan siya na parang isang ordinaryong aso. Banigan siya ni Vivian ng pampatulog upang kumalma, ngunit sa halip na gumana, lalo itong naging agresibo at tumakbo papunta sa isang kalapit na bayan. Agad na lumipad si Vivian dala si Ren upang habulin si Lily. Mabilis namang tumalon si Yazek sa harapan niya, ngunit madaling naitapon siya ni Lily palayo. Sinubukan ni Vivian gamitin ang kanyang mahika upang ikulong si Lily sa isang hola, at sumakay si Ren sa likod niya upang subukang pakalmayan siya. Gayunpaman, bigla nilang narinig ang isang mahiwagang tinig na umaawit, at sa isang iglap, napakalma nito si Lily. Agad siyang nakatulog at bumalik sa kanyang anyong werewolf. Inalagaan siya ni Ren pagbalik sa bahay, ngunit biglang may umatake sa kanya at nawalan siya ng malay. Nagising siya at napansin niyang wala na si Lily. Sa tulong ng panektik ni Vivian, natunton nila ang lokasyon ni Lily at nagtungo sila sa isang abandonadong pabrika ng bakal. Doon, nakita nila ang isang itim na usok na lumalabas mula sa isa sa mga gusali. Iminungkahi ni Vivian na si Ren ang sumingit sa loob dahil maaaring hindi siya tinatabla ng mahika. Naniniwala siyang kaya nitong i-nullify ang kahit anong mahika, kaya sulit subukan. Pinakiusapan siya ni Ren na dalhin siya sa itaas na palapag, ngunit bago pa sila makagalaw, biglang inatake sila mula sa likuran. Mabuti na lang at naiwasan ito ni Vivian. Sa harapan nila lumitaw ang isang werewolf na nagngangalang Yawan, na pinaghinalaan ni Ren bilang dumukot kay Lily. Sinabi ni Vivian kay Ren na hanapin si Lily habang inaatupag niya ang laban kay Yawan. Habang hinahanap, nakasalubong ni Ren ang isa pang werewolf na nagngangalang Kasa, na agad siyang inatake. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Ren ang kanyang mga suntok gamit ang kanyang kalasag. Sa pag-aalinlangan sa sarili niyang kakayahan laban sa mga demonyo, sinubukan ni Ren tumakas, ngunit ipinaalala ng terminal sa kanya na pinagpala siya ng mga Diyos. Bigla siyang sinunggaban ni Kasa, hinawakan siya sa leeg, at inihagis siya sa kabilang panig ng silid. Sa huling sandali bago siya atakihin muli, nagawa niyang umiwas sa pamamagitan ng mataas na pagtalon at matagumpay na nakalusot sa kwarto ni Lily. Nang palabas na sila, hinarang ulit sila ni Kasa at tinanong ni Ren kung bakit nila dinukot si Lily. Sinabi ni Kasa na kasama nila ito at idinagdag na si Vivian ang nag-brainwash sa kanya. Sakto namang dumating si Vivian na may dalang sugatang si Yawan. Magsisimula sanang lumaban si Kasa ngunit pinigilan siya ni Yawan. Ipinaliwanag ni Ren ang buong sitwasyon, at binanggit ni Kasa ang isang propesya ng mga sirena, ang muling pagsilang ng Demon Lord na magbabalik ng lakas ng lahat ng demonyo. Biglang dumating ang mga demon hunters at pinalibutan sila, hawak ang kanilang mga pana. Bago pa sila matamaan, ginamit ni Ren ang kanyang kalasag upang protektahan ang grupo. Habang tumatakas, lumaban sina Vivian at Lily upang maprotektahan ang kanilang grupo. Nakaligtas sila matapos ilunsad ni Ren ang terminal sa ere, na naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Gayunpaman, muli silang na-corner sa labas, at inatake si Ren ng isa sa mga demon hunters habang kino-question ang kanyang pagkatao. Hindi siya makapaniwala na isa lang siyang ordinaryong tao dahil sa kanyang bilis at lakas. Nang susubukan siyang barilin, ginamit ni Ren ang terminal bilang panlanzi at umatake mula sa likuran. Ngunit mabilis siyang nasundan ng Demon Hunter at tuloy-tuloy na binaril si Ren. Sinubukan niya itong habulin, ngunit patuloy itong nagte-teleport. Sa wakas, nagawa niyang gulatin ito at sinuntok habang nasa ere. Habang bumabagsak siya, sinalubong siya ni Lily. Kasabay nito, nakahanda na ang Demon Hunters upang bitayin si Yawan, ngunit sinamantala ni Lily ang kanyang bagong lakas matapos ang ebolusyon. Nagsanib ang pula at asul na ninges mula sa kanyang mga kamay, bumuo ng isang buhawi ng apoy at yelo, at niligtas ang grupo. Nagtago sila sa kagubatan, kung saan dumating sina Yazex at Waya upang sumali sa kanila. Ginamit ni Waya ang kanyang kapangyarihang magpagaling upang gamutin ang sugatang si Yawan. Gayunpaman, natunton silang muli ng mga Demon Hunters. Sinubukan ni Yazex makipagnegosasyon, ngunit tumanggi ang pinuno at umatake pa rin. Dahil dito, napilitan si Yazex na patumbahin siya. Maya-maya, biglang lumitaw ang Demon Hunter na nakalaban ni Ren at hinostage si Waya. Biglang narinig nila ang isang boses mula sa itaas, si Nangong. Pumagitna ito at kumbinsido ang Demon Hunter na iwan si Waya sa kanya upang dalhin ito sa paglilitis. Habang kumakain, sinabi ni Ren na pupunta siya sa Dream Dimension upang imbestigahan ang propesya. Nang tanungin kung pwede siyang samahan, pumayag siya kay Lily, Vivian, Yazex, at Waya. Pagkatapos, biglang naalala niya ang bagong tenant, ang itlog mula sa ibang planeta. Hinanap niya ito at nakita si Lily na gutom at pinapakuluan ito.
Napuno ng takot ang lahat dahil kapag napakuluan ang itlog, mapapalaya ang Demon Lord. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-crack ang itlog. Abangan sa susunod na kabanata.